Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ituturo namin sa inyo sa araw na to sa ngayon. So nandito tayo sa 2001 Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan, shoutout muna natin, Analos Vlog, para hindi na natin makalimutan. Subscribe nyo na po mga bossing natin. At syempre, nais ko muna mong magpasalamat sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-DIY. At sa follow at like na rin yung Facebook page natin, Burntam HPT TV also. Paki-share na rin yung mga videos doon. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-hit yung subscribe button. Syempre, at like at share mo itong video na to para makatulong kayo sa iba. At syempre, hit mo na rin yung notification bell para update ka sa mga next videos natin. At i-check mo na rin yung ibang DIY vlogs natin sa Pajero, sa Mapamotor man yan, mga Mio. Okay, nandoon lahat yun. Check nyo po mga ka-DIY. Tara, para hindi na mahaba. Yan. So, itong 2001 Corolla Altis natin, nakuha natin yung unit na ganito. Yan. Nakita ko dito mga ka-DIY, second hand na kasi ito na nakuha natin. Pag wala pang isang taon, nakita ko may ano siya, ano ba tawag ito? Beta gray. So, pag iangat mo yan mga ka-DIY, yan. Ito yung vacuum hose. Dito sa, nakalagay dito sa switching valve natin, o sa porch valve solenoid. Ang tawag po dito ay fuel B4 feeder hose. Yan. Kompleto yun ha. Yan. Tanggalin natin para malaman natin. Dito siya mga ka-DIY, nakalagay siya dito sa may solenoid valve. Yan. Tinanggal ko na kasi yung clamp. Ito. Okay? So, pag nakalagay yan, ganyan siya. Nakapustura siya, nakabend siya ng ganyan. So, pagka makikita nyo ito mga ka-DIY, ayan o. Ayan, brittle na ho siya. Nagkaroon ho siya ng mga cracks. At syempre, ayan o, may butas na. So definitely ito ay hindi na po nagsiserve doon sa trabaho niya. May leak na po yung vacuum niya. Okay? May vacuum leakage na po siya. Yung ano mo, mapapansin mo yung idle mo, taas baba at hindi po siya bumababa na nasa 800. Minsan mataas, erratic yung idle mo. At syempre maingay yung makina kasi ano yan, naka-open ho siya. Dapat ho kasi yan pag nakalagay doon, mag-open lang po ito pagka nag-open tong forge valve solenoid or evap solenoid mo dito. Okay? So, kailangan na palitan natin to. Ang pangalan ho nito, may part number to pero yung pangalan ho niya, ang tawag ho dito ay fuel V4 feeder hose. Ayan. Wala ho sa Shopee, wala ho sa Lazada. Kaya ang ginawa ko na ho, bumili ako sa mga auto supply. Same size. Ayan yung butas. Mas maganda, mas masikip para hindi ho siya mag-loss. Pero ang pangalan nitong nabili ko, yan, pang fuel hose din po, fuel line po ito. Yan, 300 PSI ang kaya ho niyang i-hold. Okay? So yan yung code, ito yung ano niya. Superior, yan, fuel and oil hose. Yan. Size G30 R6516 yung size na. Okay? So okay na rin po ito. Pero pagka ano kayo, pwede kayong bumili sa eBay, sa Amazon, ganyan. Search nyo lang po, fuel B4 feeder hose. Okay? So, tara na. Nabili ko ho siya ng isang roller, nasa 50 plus. So, ito kasi ay mahigit isang roller. Nasa 1.5 po siya. So, more or less 75 pesos po ito. Okay? Ganun lang po kamura to mga ka-DIY. Kaya palitan nyo na ho. Pagka check nyo yung mga hose nyo, kailangan na wala ho siyang crack para hindi po mag-leak yung hangin o yung vacuum niya. Yan mga ka-DIY, lagay na po natin itong hose niya dito para sa vacuum niya. So yung paglalagay, ganyan lang ho. Actually, hindi ito nakabin na katulad nito, pero magbibin lang din naman yan mamaya. Yan, lagay nyo ho dito. Parang may, ano siya. Yan. Yan ho. Dahan-dahan para hindi ho maputol yung, ano, yung plastic dito. Ilawan natin. Dapat kasi ho, may isagad ho natin to. Para hindi ho kayo mahirapan mga ka-DIY, tanggalin muna natin to. Yan. Okay. So, para makita natin. So, yan, pahigop po ito mga ka-DIY, yung ano niya. Yung hangin niya, pahigop po siya. So, pag nilagay nyo na yan, pailalim natin ganyan, ilagay natin. Check nyo rin mga ka-DIY kung yung vlog natin kung paano magpalit ng PCB hose 1 and 2. Okay? PCB hose po yan. Tapos ilalagay na rin natin yung clamp. Clamp po siya. Para hindi mag-loose. Clamp, higpitan natin. Dito naman mga ka-DIY, medyo mahaba to kaya puputulan ho natin. Tanggalin muna natin. Ayan. So yung ganyan ho, ganyan. So putulan natin.
para mas maganda. Kasi dapat nakasilong lang siyang ganyan. Gamit kayo ng cutter blade. Mas medyo sobrahan nyo pa. Pagka sobra uli, puputulan nyo uli. Okay? Hindi yung sakto. Yan, nilagyan na. Hindi ko na nilagyan ng ano dito mga ka-DIY, ng clamp kasi masikip na masyado yan. Pero kung sa inyo, mas maganda lagyan nyo na lang po, okay? Tapos ganyan, pag okay na yan, yan, balik na natin itong sakit. Tapos syempre, titignan natin kung may singaw kaya papaandarin natin. So ganito pang picture nito mga ka-DIY, ganito pang style niya pagka vacuum leak po siya. Kunwari, naka-open yung, may open to na may butas o may crack. Ganyan o. Tinan yung makina, nanginginig. Erratic yung idle. Kasi, naka-open, di ba? So, dapat yung hose, sarado ho talaga yan. Dapat sealed po yung hose. Pag naka-open yan, ganyan ho yan. So, hindi yan magcha-charge. Pangit yung charging niya. O, di ba? Bumababa o. Di ba? So, dapat yan, sealed po talaga yan. So, yan dapat ilalagay natin yan. Pag nailagay na natin yan, mag-steady na yung idle. Diba? So, ganyan lang po yan mga ka-DIY. Dapat po, i-check nyo lahat ng mga hoses. PCB 1 and 2, tapos yung ano natin, yung fuel vapor hose natin, dapat wala rin pong leak yan, walang crack. So, ganun lang po yung pagpapalit ng fuel vapor feeder hose natin dito sa 2001 Corolla Altis natin. Nakita nyo naman, okay na po yung idle, sakto na po siya, hindi na po siya erratic. Hindi na ho nagluloko, wala na rin pong misfiring, okay? So yan, maraming salamat. Text mo muna yung shop natin. Yan. May car wash shop po tayo dito sa Sitio Casbog, Barangay Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Text mo. So yan, dito rin yung mga motor natin kung saan binablog din natin to. Check nyo rin yung mga ibang vlog natin sa mga tropa natin na mga ka-DIY natin na may mga motor dyan. Baka makatulong rin po sa inyo. Okay? Yan, for sale pala, Avanza. Oh, yan. Okay, subscribe nyo rin po pala Analos Vlog ha. At saka like and follow nyo rin yung Facebook page natin. Ayan mga ka-DIY. Hoping na may natutunan naman kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung paano ho magpalit ng fuel V4 feeder hose ng 2001 Toyota Corolla Altis. Nabubulo na po ako. Kanina pa ako nagbablog. Maraming salamat. To God will be the glory. In Burnham, signing off.